Patawarin niyo po ako. Kaming lahat, Panginoon, linisin mo po kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan sa oras na ito. Hinihiling po namin, Holy Spirit, na ikaw ang manguna sa amin. Bigyan niyo kami ng sapat na kaunawaan upang maunawaan namin ang mga salita naming maririnig sa oras na ito at may-apply po namin sa aming buhay. Hinihiling po namin, O Diyos, ang katagumpayan ng gawain ito na magbigay lamang po sa inyo ng kaluwalhatian. Gamitin mo lamang pa ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong salita at ikaw ang makita sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Sa iyo po ang papuri, kaluwalhatian. Pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. So, diretso na po tayo, no? Pagal-pagalan ko lang daw po, no? Ayan. So, sa oras pong ito, mga kapatid, ibibigay po natin ang kapanahunan sa ating kapatid Sister Marisa or anyone nandito sa taas na ano po, re-recite ng ating lesson kahapon, lesson 4. Sister Marisa, available ka ba? Akyat ka po sa slot 6. Ayan. Pag hindi po Hallelujah. siya Praise God umakyat, po. busy siya. Sister Ana, sige Amen po. po. Opo, nag-message po siya sa akin naman na busy daw po sila. Pero nakikinig po siya. Glory to Jesus. Salamat, Lord. Hallelujah. Thank you for sa pagkakataon, Lord God. No, yung ano natin, i-review natin yung napag-aralan natin kahapon, no, na to be led by our Sister Ruby. So, salamat po sa buhay ninyo po. Glory to Jesus. Ang topic natin kahapon ay ang salita ng Diyos bilang gabay ng ating mga buhay, no? At mababasa natin 'yan, no, sa awit 119 verse 105, no? Mababasa natin 'yan doon. So, review na lang din natin, Family of the Living God, para ito ay maitanim na sa ating mga puso, no? Hallelujah. We pray for the wisdom na ibigay ni Lord, no? I-pray natin yung magkaroon tayo ng katalinuhan sa pag-memorize ng salita ng Lord. Thank you, Jesus. So, sinabi nga ng ating Sister Ruby na sa mundo ng ating ginagalawan ngayon ay nababalot ng kadiliman, no? Nakakulong tayo sa mga maling paniniwala, mga tradisyon, at kung ano pa, no? Nababalot tayo, no? Na-trap tayo doon sa pagkakasala. Pero dahil sa habag at awa ng ating Panginoong Kristo, naunawaan natin ang salita niya, ang pagdidiktas niya sa atin, no? Hallelujah. At sinabi niya pa doon na maraming tinig na narinig, no? Na makamundo, tinig na nabubuhay sa kadiliman, so pagkakasala at sa kung ano pa, no? Yung mga tinig na ng kaaway ang naririnig natin. Pero ngunit, sabi niya doon, ngunit sa isang tinig na higit sa lahat ay ang tinig ng ating Diyos, no? Ang kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang salita, narinig natin ang ating Diyos, naramdaman natin siya sa pamamagitan ng salita na binahagi ng ating mga kapatiran dito, no? Ang ating damdamin at nagkaroon ng liwanag sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon ng liwanag ang ating mga pananaw, ang ating buhay, ang ating mga paniniwala ay naituwid. Amen. Binahagi ng ating Sister Ruby doon sa Hebreo 4 verse 12. So basahin na lang po natin 'yan, Family of the Living God. At sa number 1 point po niya ay ang salita ng Diyos ay ilawan ng mga paa, gabay sa bawat hakbang ng ating buhay. So nababasa po natin yan sa Genesis 12 po. Hallelujah. Salamat, Lord God. At ikaw, ang sa pamamagitan ng iyong salita, Lord God, ay ito yung aming magiging ilawan at gabay sa aming paghakbang patungo, Lord God, sa pagsunod namin sa aming layunin dito sa mundo upang mapagtagumpayan namin, Lord God, ang kalooban mo. Hallelujah. At sinabi niya din doon sa second point is ang salita ng Diyos ay liwanag at landas patnubay sa buong buhay. So mababasa natin 'yan sa awit, ang verse na binigay niya sa atin ay doon sa awit 19 verse 8 at sa Joshua chapter 1 verse 8 at yun lang po ang ano niya sa verse, binigay niyang verse sa atin. Thank you, Lord. At sa number 3 po, ang salita ng Diyos ay sandata at depensa laban sa kadiliman. So, tunay nga, no, na mabasa natin yan sa Efeso 6:17 at sa Jeremiah 23-29 na hindi lang natin magagamit natin ang salita ng Lord bilang sandata at ito din yung magdidipinsa sa atin sa mga gawa ng kaaway, no? Ito yung magagamit natin, no? Kaya mahalaga talaga na ma-meditate talaga natin ang salita ng Lord kasi bawat bato ng kaaway at ito yung panangga
natin. Ito yung ibigkas natin at mawawasak ang gawa ng kaaway. No? Hallelujah. So ang reflection po ng ating kapatid ay ang salita ng Diyos ay hindi lang aklat kundi ito ay ilawan ng ating buhay. At ilawan din po ito sa buong mundo. So gagamitin tayo ng ating Diyos bilang nakatanggap tayo ng ilaw na sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, so maging ilaw din po tayo sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating barangay at sa buong mundo po. Magigamitin tayo bilang ilaw, no? Na sa pamamagitan ng salita ng Lord sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. So yun lamang po. Hallelujah, to God be all the glory. Salamat sa buhay ng bawat isa po. So back to you na po, Sister Popcorn. God bless po. Amen. Maraming salamat po, Sister Ana. Diretso na po tayo. Salamat po sa kapahayagan ng lesson 4 po natin kahapon. At salamat sa mga kapatiran na andyan na handa pong makinig at may apply ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Dadako na po tayo sa ating pag-aaral sa oras na ito, ang banal na espiritu at ang kanyang gawa sa ating buhay. Sa Gawa chapter 1 verse 8, ang sabi po, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. So mga kapatid, ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay hindi lamang po tungkol sa relihiyon, kundi tungkol sa relasyon sa Diyos natin na buhay. At ang relasyon po na ito ay pinatatag at pinapagana ng banal na Espiritu. Bago po umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit, iniwan niya sa kanyang mga alagad ang isang mahalagang pangako. Sabi niya, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Hindi niya sila iniwan ng walang tutulong sa kanila, kundi binigyan niya sila ng banal na espiritu upang magpatuloy sa kanilang misyon. So ang banal na espiritu po mga kapatid, ang kalakasan natin, tagapagturo natin at tagapagpabanal sa atin at patnubay ng bawat Kristiyano. Kung walang banal na espiritu, ang Kristiyano po ay parang sasakyang walang gasolina. Amen po. Mukhang buo, ngunit walang lakas upang umusad. So sa Gawa chapter 1 verse 8, pinapahayag po ng ating Panginoong Hesus ang tatlong mahahalagang katotohanan. Number 1, may kapangyarihan na nagmumula sa Espiritu. May kapangyarihan na nagmumula sa Espiritu. Number 2, ang kapangyarihang iyon ay para maging saksi ni Kristo. Ang kapangyarihang iyon ay para maging saksi ni Kristo. At number 3, ang layunin ng Espiritu ay ipahayag si Jesus sa buong mundo. So ito po yung tatlong ipinapahayag ng ating Panginoong Kristo na mahahalaga po, mga kapatid. Number 3, ang layunin ng Espiritu ay ipahayag si Jesus sa buong mundo. So ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay hindi lamang para sa mga propeta o apostol noon. Siya ay para rin sa atin ngayon. Amen po. Siya ang gumagawa ng Diyos sa loob natin. Nagbibigay po siya ng lakas, pagbabago, direksyon at katatagan sa gitna ng ating kahinaan. Okay? Yeah. Okay. Oh yeah. 1 minute. I will put it. It's okay. No problem. Where they keep this one? There? Oh, this is not mine. Oh, yeah, okay. Yeah. Ulit lang ng mga kapatid. Sorry po. Hindi pa ako naka-duty pero inistorbo ako ng wala tayong magawa. Sarado yung freezer nila. Ay, bukas na. Okay. It's open already. No problem. Thank you. Siya na po ng mga kapatid. Kaya pa nga sa duty yung tao.
Okay 'no, so balik na po tayo. Okey, tuloy po tayo sa ating, pagbubulay-bulay. So, ang Espiritu Santo po ay hindi lamang ito para sa mga propeta kundi, para din po sa atin sa panahon ngayon. Siya po yung ating direction, siya po yung nagpapabago at siya po nagbibigay ng katatagan sa atin sa gitna ng ating mga kahinaan. So, number 1 points po natin, ang banal na espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Ang banal na espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Nabasa na po natin sa Gawa chapter 1 verse 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Santo. So mga kapatid, ang salitang kapangyarihan ay mula sa Griegong dunamis, kung saan nanggaling ang salitang dynamite. Ibig sabihin, ang presensya ng espiritu ay nagpapasabog. Dynamite mga kapatid, no, pasabog. So ang presensya po ng espiritu ay nagpapasabog ng kapangyarihan sa loob ng mananampalataya. Amen po. Hindi para sa ingay kundi para sa pagbabago ng mananampalataya. Ayon sa Roma chapter 8 verse 11, Roma chapter 8 verse 11, sabi dito, ngunit kung ang espiritu niya na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay nanananahan ay nananahan sa inyo, siya ring bumuhay kay Kristo Jesus ay magbibigay din ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. So mga kapatid, ang kapangyarihan ng espiritu ay hindi lamang para gumawa ng milagro, kundi para magbago ng buhay ng tao o mananampalataya. Ang parehong espiritong bumuhay sa ating Panginoong Hesus mula sa mga patay ay siya ring gumigising sa ating espiritu mula sa kasalanan. Kapag tinanggap mo si Kristo, ang banal na espiritu ay tumatahan sa iyo upang ikaw ay mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Upang tayo po ay mabuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Gawa chapter 2, mga kapatid, ang ang mga alagad ay dating takot na at nagtatago po sila. Ngunit nang bumaba ang banal na espiritu, sila ay naging matapang na mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Si Apostol Pedro, na lagi nating naririnig, na minsang itinanggi ang ating Panginoong Hesus, ay nangaral ng may kapangyarihan. Kita natin 3,000 ang naligtas sa isang araw. Amen po. Matapang po no mga kapatid na nangaral, 3,000 ang naligtas sa loob ng isang araw. So ang espiritu po ng Diyos ang nagpalit sa kanila mula sa pagiging mahina tungo sa pagiging makapangyarihan. Ganyan din po ang mangyayari sa atin. Ngayon nahihiya tayong mag-share, wala tayong tapang, ngunit kapag ating hinayaan yung banal na espiritu na siyang magpasabog sa ating puso, magiging matapang po tayo na maghayag ng salita ng ating Panginoon mula sa ating kahinaan patungo sa pagiging um, matatag na tagapangaral ng salita ng ating Panginoon. Paano po natin ito mai apply sa ating buhay? So hindi mo kailangan kapatid na maging perpekto bago mo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po natin kailangan na maging magaling tayong magsalita bago po natin maranasan ang Diyos. Ang kailangan mo lang ay bukas na puso at pusong handang sumunod. Amen po. Ang kailangan lang po natin ay bukas na puso at pusong handang sumunod sa ating Panginoon. Kung papayagan mo ang Espiritu na manguna sa iyong buhay. Amen po. Gagamitin kanya kahit saan ka naroroon. So kung ayaw nating pumayag na pangunahan tayo ng banal na espiritu, mayroon po tayong kalayaan, hindi po tayo pipilitin. Pero bilang application po natin as a mananampalataya, kung papayagan natin ang espiritu, banal na espiritu na manguna sa ating buhay, gagamitin po niya tayo kahit saan pa po tayo naroroon, mga kapatid. Number 2,
Ang banal na espiritu ang nagbabago ng ating buhay. Ang banal na espiritu ang nagbabago ng ating buhay. Marami po ang nakakaalam nito, mga kapatid. Ang gawain ng espiritu, mga kapatid, ay hindi lamang sa labas, kundi sa ating loob, na sa ating puso, na sa ating pagkatao. Siya po ang nagtuturo, siya po ang nagtutuwid at nagpapabago sa ating puso. Kaya marami pong tao ang mga nababago dahil po iyan sa banal na espiritu na hinayaan nilang manguna sa kanilang buhay at sa buhay po natin. Ayon sa 2 Corinthians chapter 3 verses 17 to 18, 2 Corinthians chapter 3, 17 to 18, sabi dito, sapagkat ang Panginoon ay ang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. At tayong lahat na walang takip sa mukha ay tumitingin sa kaluwalhatian ng Panginoon. At tayo'y unti-unting nababago upang maging kawangis niya. Kaya lagi po nating naririnig, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ninyo ay banal. So unti-unti po tayong nababago at magiging kawangis po tayo ng ating Panginoong Hesus. So ang banal na espiritu, mga kapatid, ay hindi lang nagbibigay ng kapangyarihan para gumawa ng dakilang bagay, kundi kapangyarihan upang maging katulad natin si Kristo. Hindi sa kanyang pagiging Diyos, kundi sa kanyang mapagmahal, mapagpatawad, mabait, mabuti, lahat na po. So yun po yung magagaya po natin. Siya po ang espiritu ng kabanalan na nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng may disiplina, may kapayapaan, at may pag-ibig. Sabi nga sa Galatia chapter 5 verses 22 to 23, Galatia chapter 5, 22 to 23, ngunit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So sa buhay po ni Apostol Pablo, ito po yung ating halimbawa. Si Pablo po ay dating marahas. Marami pong nakakaalam niyan. Ngunit nang tumanggap ng banal na espiritu, siya po ay tumanggap ng banal na espiritu na binigay sa kanya ng ating Panginoon, siya ay naging mahabagin at siya ay naging mapagpakumbaba. Dahil ang banal na espiritu ang nagbago ng kanyang karakter mula sa tagapag-usig ng mga mananampalataya patungo sa tagapagdala ng biyaya ng salita ng ating Panginoon. Ganyan po yung mangyayari sa isang tao o sa atin kapag hinayaan po natin na ang banal na espiritu ang siyang manguna sa ating buhay. So bilang application po natin sa ating points number 2, kapag tinanggap mo si Kristo, huwag mong asahang agad kang magiging banal. Amen po. Ngunit nagsisimula ang proseso ng pagbabago. Hayaan mo bang baguhin ka ng banal na espiritu? So kung hahayaan mong babaguhin kang banal na espiritu araw-araw, mababago po ang ating buhay. Ang pagbabago po ay hindi sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng espiritu na nasa ating puso, nasa ating kaloob-looban, mga kapatid. Kaya hindi po natin masasabi na tayo ay banal dahil pinapaging banal po tayo ng Diyos araw-araw. Kagaya po sa awitin, binabago mo ako araw-araw. So yan po yung ginagawa ng banal na espiritu sa ating buhay, mga kapatid. Kung handa po tayong sumunod at hayaan po natin na manguna ang banal na espiritu sa ating mga buhay. Number 3 points, ang banal na espiritu ay nagbibigay ng direction at mission. Ang banal na espiritu ay nagbibigay ng direction at mission. Ayon sa Gawa chapter 1 verse 8, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. So ang layunin po ng espiritu ay hindi lamang personal na karanasan, kundi pagpapahayag ni Kristo sa iba. Ipapahayag po natin ang Panginoong Hesukristo sa iba. Kaya ang sabi dito, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at
hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. So ito po ay pagpapahayag hindi lang po para sa atin ang ating nalaman, kundi ipinapahayag po natin sa buong mundo. Sabi po dito, ang saksi. Ang saksi ay nangangahulugang tagapagpapatotoo. Ang buhay mo ay magiging salamin ng kabutihan ng Diyos. So, tayo po ay sinabing saksi at kayo'y magiging saksi ko. So, kapag tayo po ay namumuhay ng may kabanalan, ito po ay nagte-testify, mga kapatid, na mayroong Diyos sa ating buhay o sa iyong buhay dahil ikaw ay nagiging salamin ng kabutihan ng ating Panginoon sa iba. Kaya lagi nating naririnig, tayo ay maging asin at ilaw sa sanlibutan. Ayon sa John chapter 16 verses 13 to 14, John 16:13 to 14. Sabi dito, ngunit kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan at siya ay magbibigay kaluwalhatian sa akin. So sa ating tinatalakay sa Gawa chapter 8, pinapatnubayan ng Espiritu si Felipe, mga kapatid, na lumapit sa inuko mula sa Ethiopia upang ipaliwanag ang kasulatan ng ating Panginoon. Ang banal na espiritu ang nagbigay ng direction kung saan siya dapat pumunta. Amen po. At dalhin dito at kumbaga saan siya dapat iligtas. So yan po yung ginagawa ng banal na espiritu sa atin. Paano po natin ito gagawin? Kung minsan, mga kapatid, bilang application sa ating buhay, kung minsan hindi natin alam kung ano ang susunod na hakbang sa ating buhay. Ngunit kung tayo ay sensitibo sa tinig ng banal na espiritu na nasa ating buhay, tutulungan niya tayong makilala ang kalooban ng Diyos. Tutulungan niya tayong masunod ang kalooban ng Diyos. Ang banal na espiritu ay parang kumpas, mga kapatid. Siya ang nagtuturo ng tamang daan sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya, ang banal na espiritu ang tumutulong po sa atin upang malaman natin ang kalooban ng Diyos at siya po ang kumpas sa ating buhay na siya ang nagtuturo ng tamang daan kung tayo po ay naliligaw ng landas. Amen po. May mga tao ginagamit nila yung kumpas kung sila ay nasa kabundukan at hindi na nila alam yung kanilang pupuntahan. Bilang isang mananampalataya, ang banal na espiritu ng ating Panginoon ang siyang nagtuturo sa atin ng tamang daan. Yan po yung kumpas natin. Kung tayo po ay willing na magpasako sa banal na espiritu ng ating Panginoon. Number 4, ang banal na espiritu ay ang ating kaagapay sa lahat ng panahon. Napakaganda po 'no. Ang banal na espiritu ay ang ating kaagapay sa lahat ng panahon. Ayon sa John chapter 14 verses 16 to 17, John chapter 14 verses 16 to 17. Sabi dito, "At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang tagapagtanggol upang kayo'y samahan magpakailanman ang espiritu ng katotohanan." Glory to God. So ang espiritu po ay tinawag na paraklet. Paraklet, mga kapatid, sa Griego, paraklet, na nangangahulugang tagapayo or tagapagtanggol. Kasama po sa mga oras ng ating kalungkutan, sa takot o pagkalito natin, siya ang nagbibigay ng kapayapaan. Hindi niya tayo iiwan kahit kailanman. So kapag tayo po ay nalilito sa ating mga desisyon, mga kapatid, lagi po tayong dumulog sa ating Panginoon at ang banal na espiritu ang siyang magbibigay po sa atin ng kapayapaan, ang magtuturo po sa atin ng tamang daan na ating sa buhay po natin, sa buhay po na ating tinatahak, lagi po nating isipin na nandiyan ang ating Panginoon, ginagaydan niya po tayo, na binibigay niyang Holy Spirit sa atin, mga kapatid. Sa gitna po ng dagat, for example, sa gitna po ng dagat, habang si Pablo ay nakabilanggo at hinaharap ang unos, sinabi niya, mga kapatid, sapagkat kagabi tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos. Makikita po natin yan sa Gawa, chapter 27,
Gawa 27 verses 23 to 24. Sabi niya po dito, ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Hindi po yung bagyo na typhoon na signal number 4, yung bagyo po ng kanyang buhay, yung mga pagsubok, yung mga dumating po sa kanyang buhay. So sabi niya, ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng bagyo sa kanyang buhay. So ganun din po sa atin sa bagyo na dumadating sa ating buhay, sa mga problema po natin, sa kahinaan po natin, ang banal na Espiritu po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. So kapag ikaw ay dumaraan sa pagsubok, kapag tayo po ay dumaraan sa pagsubok, alalahanin po natin hindi tayo nag-iisa. Kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, kapatid, alalahanin mo hindi ka nag-iisa. Ang banal na espiritu ay laging nasa tabi mo, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa iyo. Amen. Glory to God. So bilang encouragement po sa atin mga kapatid, ang banal na espiritu ay hindi malayong puwersa. Siya po ay personal na presensya ng Diyos na nasa sa iyo. Amen po. Personal na presensya ng ating Diyos na ibinigay sa atin. Siya po ang iyong lakas kapag ikaw ay mahina. Siya ay iyong aliw kapag ikaw ay nalulungkot. At siya ang iyong patnubay ikaw ay naliligaw. At siya ang iyong tagapagturo kapag ikaw ay naguguluhan. So kapag tayo po ay naguguluhan, siya po ang ating aliw. Kapag tayo ay nalulungkot, siya ang ating patnubay. At siya po ang nagtuturo sa atin kapag tayo ay naliligaw at naguguluhan. Sabi po sa Zacharias chapter 4 verse 6, Zacharias chapter 4 verse 6, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. So kaya't kung pakiramdam po natin ay mahina tayo, kaya't kung ang pakiramdam mo ay mahina ka, tandaan mo kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Hindi mo kailangang maghintay ng tamang oras. Siya ay naroon na handang kumilos kung bubuksan mo ang iyong puso. Handa pong kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay kung bubuksan po natin ang ating puso at siya po ang magbibigay ng tamang daan sa ating tinatahak mga kapatid. At kapag tayo ay nangihina, tandaan natin na nandyan ang banal na Espiritu na magpapalakas po sa atin. Dito po tayo magtatapos. Ang banal na Espiritu ay hindi opsyon sa buhay Kristiyano. Siya po ay puso natin. Amen po. Hindi lang po opsyon, mga kapatid. Siya po mismo ang puso natin. Ang banal na espiritu ay puso natin, mga kapatid. Dahil kung wala siya, walang direction ang ating buhay. Dahil kung wala siya, walang kapangyarihan at walang tunay na pagbabago. Kaya ang banal na espiritu ay siyang tumitibok sa ating puso, mga kapatid. Ngunit kung siya ay nasa atin, mga kapatid, kung ang banal na espiritu ay nasa atin, yung mga imposibleng bagay ay nagiging posible, mga kapatid. Dahil siya ang nagbibigay lakas upang sumunod. At siya rin ang nagbabago ng ating mga ugali. At siya rin ang nagtuturo ng katotohanan. At siya rin ang nagbibigay kapangyarihan upang maging saksi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya't hayaan nating araw-araw ay punuin niya tayo, mga kapatid. Hayaan mong araw-araw ay punuin kanya. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, hindi ko kaya nang wala ang iyong espiritu. Punuin mo akong muli. So yan po yung ating panalangin sa ating Panginoon dahil ang Holy Spirit ay yung ating part po yan ng ating puso. Siya po ang ating puso na nagbibigay direction sa atin, nagbabago sa atin, mga kapatid, araw-araw. Kung wala po siya, wala po talaga tayong magagawa. So i-review lang po natin ang ating mga points sa oras na ito. Mga kapatid, balikan po natin ang ating title, mga kapatid, ang banal na espiritu at ang kanyang gawa sa ating buhay. Sa gawa, makikita po natin yan, mga kapatid. Gawa chapter 1 verse 8. Point number 1,
Ang banal na espiritu ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Gawa chapter 1 verse 8. Ang banal na espiritu ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Gawa chapter 1 verse 8. At makikita din po natin 'yan sa Roma chapter 8 verse 11. Points number 2, mga kapatid, ang banal na espiritu ang nagbabago ng ating buhay. Sa 2 Corinthians chapter 3 verses 17 to 18. At sa Galatia chapter 5 verses 22 to 23, makita natin diyan ang fruit of the Spirit. Number 3, ang banal na espiritu ang nagbibigay ng direksyon at misyon. Patuloy po nating basahin ang Gawa chapter 1 verse 8. Yan po ay misyon. At sa John chapter 16 verses 13 to 14. Then number 4, ang banal na espiritu ang ating kaagapay sa lahat ng panahon. Sa John 14 verses 16 to 17. At makikita po natin diyan, mga kapatid, ang example natin sa buhay ni Apostol Pablo sa Gawa chapter 27 verses 23 to 24. So yan lang po yung ating 4 na points, mga kapatid, at ang ating encouragement ay makikita po natin sa Zacarias chapter 4 verse 6. Yan po yung ating encourage sa ating sarili. Zacarias chapter 4 verse 6. Ayan lang po, mga kapatid, no? So purihin po ang salita ng ating Panginoon na atin pong napagbulay-bulayan sa oras na ito na ang banal na espiritu at ang kanyang gawa sa ating buhay. Ano ba ang nagagawa ng banal na espiritu sa ating buhay? Siya po ang ating banal na espiritu po ang ating puso. Kung hahayaan po natin siya na siya po ay ating magiging puso, babaguhin po tayo ng banal na espiritu araw-araw. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at Ama, salamat po sa banal na espiritu na iyong pinagkaloob sa amin, O Diyos. Salamat dahil hindi ninyo kami iniwan na mahina o nag-iisa, O God, kundi binigyan po ninyo kami ng kapangyarihang magtagumpay sa bawat laban ng aming buhay. Espiritu Santo, punuin mo po kami ng iyong presensya. Linisin mo po ang aming mga puso at baguhin mo ang aming mga isip. Turuan mo kaming mamuhay na may kabanalan at lakaran ng iyong kalooban, O Diyos. Gamitin mo, Panginoon, ang aming buhay upang maging patotoo ng iyong kapangyarihan at pag-ibig ng aming Panginoong Hesukristo. Sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon, naway ikaw lamang ang maluwalhati. Dakilain ka, O Diyos, sa buhay po ng aming mga kapatiran sa oras na ito. Patuloy mong i-bless ang mga salita na aming napakinggan, Panginoon, at ito, Panginoon, ay maitanim sa aming puso, maging guide po namin sa aming buhay, pananampalataya. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming dinadakila, tinataas, at pinupuri. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Back to you po, Sis Popcorn. Thank you po and God bless everyone. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa iyong buhay Sister Ruby. At maraming salamat po sa katuroang mensahe ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito sa ating pong lesson 5. Panginoon po natin ang siyang patuloy na magpapala po sa iyong buhay, paglilingkod, mahal namin kapatid. Patuloy kang pagkaingatan dyan at pagpalain na ating mahal na Panginoon sa lahat po. Sustento po ng inyong buhay. Salamat po sa pagpapalik at maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon at sa kanyang katuroang mensahe po sa ating pong lesson 5 sa araw na ito at maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa. Iniibig ko lang yung Kristo na dalama ko. Turuan po natin ang ating mahal na Panginoon kung tayo po maay mapagpala mga kapatid ko mahal sa ating pong lesson 5. Amen. Salamat po mga kapatid ko mahal at ating pong balikan ang ating pong lesson 5. Sa ating pong lesson 5 na ang banal na espiritu at ang kanyang gawa sa ating buhay. Verse po natin ito mga gawa chapter 1 verse 8. Amen. So, lagi natin tatandaan na ang buhay ng Kristiyano ay hindi tungkol sa reliyon, kundi ang relasyon po natin
sa ating Diyos. Amen. At sa kanyang production po ng ating teacher kanina, may tatlong mahalagang katotohanan po sa talata na ating pinag-aralan ngayon. May kapangyarihang nagmumula sa Espiritu at ang kapangyarihang maging saksi ni Kristo. Ang layunin ng Espiritu ay ipahayag si Kristo sa mundo. Amen. At sa ating pong tatlong puntos meron po tayong 4 na punto sa araw nito. Una, ang banal na Espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. So, ang ating pong mga verses po dito, Gawa chapter 1 verse 8, Roma chapter 8 verse 11, at Gawa yung buhay po ng ating Apostol Pablo. Maba ako dito. Flash ko siya dito. Ayan, so, ang ating pong number 2 point, ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagbabago ng ating buhay. 2 Corinthians chapter 3 verses 17 to 18 at Galatia chapter 5 verses 22 to 23. Ang fruit of Holy Spirit. Amen. Hindi ko na i-recite ang ating application lang kasi hindi nyo na kailangan at nakapakinig nga kayo. So, okay, sa ating mga puntos-puntos lang. At ang ating number 3, mga kapatid kong mahal, ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng direksyon at mission. Gawa chapter 1 verse 8, John chapter 16 verses 13 to 14. At meron akong naka-close dito, sample po si Philippi. Ayan, at ang ating pong point number 4, ang banal na Espiritu ating kaagapay sa lahat ng panahon. John chapter 14 verses 16 to 17 at Gawa chapter 27 verses 23 to 24 kung saan mapapasa po natin dyan ang buhay po ni Apostol Pablo, kung paano po kumilos ang Holy Spirit sa kanyang buhay. Amen. So bilang sa ating pong encouragement, Zacharias chapter 4 verse 6, ang banal na Espiritu kapag tayo ay mahina, siya ang nagbibigay ng ating lakas. Kapag tayo ay nalulungkot, siya ang nag-aaliw sa atin. At kapag tayo ay naliligaw, siya ang nagbibigay ng direksyon sa ating mga buhay. At marami pa akong naisulat dito. So, okay, hindi ko na siya babasahin. Pero mga kapatid ko mahal, meron po ba tayong gustong maintindihan pa at hindi po naiintindihan sa katuroang mensahe po ng ating Panginoon sa ating pong lesson 5 po ang ating mga kapatid sa taas at akit po ang aking mga kapatid. Tatanong ko po yung Mr. B, ano po yung introduction, yung tatlo? Hindi ko man na kuha. Mabilis man. Sige. Yung tatlo, Yung pinakauna. Una muna. ayan. Balikan ko lang yung aking papel. Ayon sa Gawa chapter 1 verse 8, ipinapahayag ni Jesus ang tatlong mahalagang katotohanan. Number 1, may kapangyarihan na nagmumula sa Espiritu. Doon lang. Oo. And then pangalawa, Ang kapangyarihang iyon ay para maging saksi ni Kristo. wait lang. Ang kapangyarihang iyon, yun yung pangalawa. Oo. Number 2, ang kapangyarihang iyon ay para maging saksi ni Kristo. Pinaliwanag ko na kanina kung ano yung saksi. Tayo ang magiging testimony ni Kristo. Ibig sabihin. Pang maging saksi ni Kristo. Nadugtong ko Number kasi sa 3. number 1. Sige. Tapos ang number 3. Number 3, ang layunin ng Espiritu ay ipahayag si Jesus sa buong mundo. Si Jesus sa buong mundo. Sige. Ayan lang. So yan po yung Okay na. sinasabi Tama. dito sa ating, yan yung sinasabi dito sa Gawa chapter 1 verse 8. Na ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo at magiging saksi kayo. Tapos, bye-bye. Okay. Ayun. Tapos
dito sa hulihan hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng buong mundo. So, yun yung tatlong importanteng ano ba yun? Mahalagang katotohanan na ipinapahayag sa talatang ito. Okay na? Brother mo? Okay na po, Sister Ruby. Salamat na take note na. Sige. Sige. So, yung ano na to, yung Gawa chapter 1 verse 8, pwede nyo man tong gamitin kapag nag-share kayo. Meron na kayo ditong meron na tayo ditong puntos. At okay na yan sa tulong ng ating Panginoon. Back to you, sis Popcorn. Amen. Amen. So, meron pa po ba? Salamat, Brother Mo. At meron pa ba, mga kapatid kong mahal, na hindi po tayo naunawaan at gustong maitanong sa ating teacher sa ating pong lesson 5? Amang po, or akit kayo sa taas. Kaway-kaway mga kapatid ko sa baba kung meron. Ayan, wala na. Amen. So, patuloy natin ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo po ay napagpala at tayo po ay malinaw po ang katuroan ng ating mahal na kapatid, na ating mahal na Panginoon, gabay po ng ating teacher, Sister B. Ayan. So, alam mo, ang hirap talagang hindi ko sana. Sige lang, salamat sa ating Panginoon. So, patuloy po tayo mga kapatid ko at tayo po ay dadako sa ating pong hallelujah. Closing song po mga kapatid ko mahal at ibigay natin ang katanahunan sa ating mga kapatid, Sister Madam ha, Brother Larry or Brother Mo, para po sa ating closing song. Sino po ang nagagalak ang puso sa inyo? Sa inyo po ang katanahunan. Sister Madam ha, Brother Mo, Brother Larry, para sa ating Brother Mo, hindi ako nalampa. Amen. 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 Maraming salamat po sa kapanood at sa ibinigay mo sa ating mahal kong kapatid, Sister Ruby, Teacher Ruby. Maraming salamat po sa iyong buhay, mahal kong kapatid, na may magpalain ka po ng ating mahal na Panginoon sa iyong oras na binibigay para sa amin po, no? God bless po, mahal kong kapatid.